Mga kaibigan, pag-usapan pa rin natin ngayon tungkol sa bali-balita na kudita, pagpapatalsik laban kay Pangulong Marcos. So, unang tanong is, meron ba talagang nagbabadyang kudita o wala? Next, kung meron man, sino ang mga pasimuno o mga utak? So, sa unang tanong, ang Chief of Staff mismo, AP Chief of Staff, General Browner, sabi siya na mayroong mga nagre-recruit, mga retired military officers na naghihikayat sa mga active na gumalaw na, palitan na ang gobyernong ito. Mamaya, binawi. Sabi, wala daw. Misinterpreted. Meron daw mga active, retired military officers na just very passionate in airing their opinions tungkol sa nangyari. Isa na ako doon sa passionate. Yeah, I like the word passionate. So, ako, my opinion lang ito. Meron nagsisimula na yung galawan para mapatalsik ang Pangulong Marcos by any means. Kudita, isa lang yan eh. Ano ang means? Yung legal means. Impeachment. Although, parang kung impeachment ang proseso, para kang bumabanggat sa pader. Ano yun? Ano ba? Yung people power na kagaya ng Marcos Sr. at ERAP time, something like that. So yung pangatlo, yung kudita na talagang military takeover. So there are many options, but I believe as of now, meron ng mga grupo na interesado na talagang mapatalsik na ang Pangulong Marcos. Yun ang tingin ko. Analysis ko lang, I might be wrong. So, sino-sino? Yung mga grupo. Yung retired military officers, pwede kami, nag-iingay lang kami. Kailang malayo, sa tingin ko lang malayo na ang isang retired military officer pupunta sundalo by sundalo o unit or unit na maghikayat na magkudita sila. Malayong mangyari yun. Bakit? Delikato, yung tension, kung gagawin ko yun, pwede akong makasuhan. Anong ikaso sa akin? Sedition, rebellion, mga ganun eh. Kasi you are inciting the soldiers to rise against a duly constituted authority. Itong gobyernong ito, at least dumaan sa election, although questionable yung election dahil nga allegedly smart magic. Kailang ako, hindi ko gagawin yung ako mismo as a retired military officer ang maghikayat sa mga active na magkudita. Ulitin ko, hindi ko gagawin yun. And I believe, yung mga kasamahan kong retired, kahit how passionate they are, just like me, hindi rin nila gagawin yun dahil mataob ang kalderong nila. Nakarating na kami sa stage na enjoying life na lang. Kahit matulog, kain, tulog, pagdating ng kinsinas, pasok ang pensyon. Malaki pa naman ang pensyon. Bakit ko pa isasakripisyo yung aking enjoyment na mag-recruit ng mga active na sundalo na magkudita? Hindi ko gagawin. And I believe
ang mga kasamaan ko rin, hindi nila gagawin. Ang ginagawa lang namin, mga retired, nag-iingay lang. Na sabi ni Secretary General Anyo, it's still within the bounds of the law. That's part of democratic process o freedom of expression. Ito lang, vlog lang ako. Nagbibigay ng opinion. Nagsasabi na frustrated ako. O hindi naman ako sigurong kasuhan. Dahil I have the right to express myself. Tama ba? So, retired military officers, never na sila ang utak. Okay? So, sino ang mga utak? Ito, may natanggap akong message galing sa isang puting ahas ko. At least nakakasunod tayo kay Fair Lady Marlica. Madami siyang puting ahas. Ako naman, paminsan-minsan nagtitik siya. Ito, basahin ko It seems that the small noise and other efforts made by concerned parties has reached the ears of the Chief of Staff AFP that he mentioned about destabilization efforts, citing military officers, retired military officers daw. Okay? So that includes the group of retired General Reo. Sadly, sabi niya, my research points to US-based group Dilawans taking advantage of the matter. So, mga dilawan na nasa US, nakikita nila yung unity, bagsak na. Bungkag lapinig, kung sa Bisaya pa. Bungkag lapinig. Ayaw na ayaw itong mga dilawan, ayaw na maging Pangulo si BBM. Okay, maalala ko lang Loida Luis. Yung mayaman Yung best friend ni Leni Robredo. I think, Bicolana ba ito, si Loida Luis? Napakayaman. Very vocal siya, against siya kay BBM. And I believe nung nagpunta sa US, si Pangulong Marcos, yung una niyang bisita, yung UN General Assembly, may mga nag-rally doon na parang ipapahiya si BBM. Allegedly na balitaan ko lang, nang nag-finance noon itong si Loida Luis. Tumatawa ngayon ang mga dilawan, pumapalakpak. Sige, mag-away pa kayo. Yan, yung initsapwera na nila si Bibi Inday Sara. Kami naman ni Maharlika, pumabatigos na si Maharlika. Tingnan nyo, tahimik lang mga dilawan, nag-observe that deep inside, pumapalakpak. So, I agree to my dito sa aking puting ahas na US-based dilawans taking advantage of the matter. Baka sakali lang na mapatalsik nila si PBBM. Okay? So, and then may alyansa sila. Sinong alyansa nila? Yung dati nilang alyansa, itong naghihingalo ng makakaliwa. CPP, NPNP. Ayaw ng makakaliwa itong BBM administration dahil na panahon pa ng Marcos Sr. Ayaw na. Ito, lalo na itong continuity of the program from PRRT to PBBM, tuloy-tuloy ang NTFL. Ang directive nga ng Pangulo sa Armed Forces is to totally finish the local armed communist conflict by year-end itong December. So, papayagan ba ng mga makakaliwa na
maglaho na lang sila sa eksena. Hindi. So, kung may pagkakataon na maitsapwera nila, mapapalikwa si PBBM in whatever manner or way, edi gagawin nila. Ayun. Tie up mga makakaliwa at mga pink lawan, yun, nakita ko posible. Meron pang isa, mas matindi ito, mas malala. Kailang, wag ko munang i-discuss nga dahil pinag-aaralan ko muna. So, ulitin ko lang ha, malayo po na kaming mga retired military officers, lalo na yung kapwa ko generals, retired generals, ingay-ingay lang yan. Post-post lang sa kanilang mga social media accounts, then maybe discussion. Kuro-kuro pag ang mga retiree nasa golf course pa yan, nasa restaurant, pwede nag-uusap-usap. Kasama si General Anyo, retired na rin yan, siguro. Sa mga gatherings niya, sa mga mista niya o other PME graduates na retired, nababanggit niya, napapag-usapan. Pwede yun. Hinaing lang yung nakikitang hindi maganda. Ano yung mga hindi maganda? Kunting review. Smuggling, ginawang special envoy to China. Ano ba yan? Mga appointments, mga campaign donors, binibigyan ng juicy position. Ano ba yan? Okaida issue, yung $2 million donation sa Harvard ni Speaker Romualdez. Ano pa? Extraordinary expenses. Walang wala nang resibo, walang audit. Ang liquidation, certification lang. Yan, mga buhay na issues, valid issues na pag-uusapan ng mga retired military officers. So, hindi nyo kami mapigilan. O, diba? Ayon kay General Macanas na wala raw sasali na mga retired officer sa kudita dahil ang buhay ay masaya na dahil tumatanggap ng pensyon. At bakit pa raw sasali kung sa panig niya sa mga kudita ay mapuputol raw ang pensyon. Tama naman si General Macanas sa practical na side. Ngunit hindi natin mababasa ang utak ng mga retired officer at mga PNCO kahit pa yan may pensyon nasasali sa kudita o mag-recruit ng mga personnel na makisama doon sa mga biktima ng inustisya. Sa Armed Forces of the Philippines saka sa PNP, mayroon tinatawag na brotherhood. Kung ating matatandaan, ang founder ng Diablo ay member ng Philippine Constabulary na isang Master Sergeant sa Campo Crame na na-assign sa CIDG. Nag-recruit ito at nakahatak ng maraming mga member ng Diablo na sa panahon ni Chief PNP pa lang si Fidel B. Ramos noon o Chief of Staff ba yun, pinangalanan ito na Guardians kasi pangit naman talagang pangalan na Diablo. Ang tinataas dito ay ang demonyo. Kaya ako noon hindi ako sumama dyan sa brotherhood na yan dahil ang tinataas ay ang pangalan ng Diablo. Bilang isang Kristiyanos, hindi ako sumali dyan dahil kasalanan yan sa Diyos ang itaas ang pangalan ng Diablo. Hindi ito imposible na pagkaisa ang mga retired at saka active member ng armed forces na magsanib pirsa na magkudita. Dahil ang nangyari ngayon, ang Philippine Constabulary ay nabiktima ng inustisya sa pamahala ni Presidente Ferdinand Marcos. Pinutulan sila ng pensyon at malaki ang nawala sa kanila. Bukod sa pensyon sana,
kung hindi sila pinakialaman o inabsorb sa PNP at hinayaan sila doon sa armed forces, at the age of 65, mayroon pa silang matatawag na old age pension sa veterans. So ngayon, anong nangyari? Ginugutom na yung mga retired na member ng Philippine Constabulary. So dahil sa brotherhood na yan, maaari sumiklab uli ang kudeta. Kung ating matatanda noon, ang kudeta yung pinakamalakas noon noong 1989 at nasa Krami ako noon. Ang mga kasalid sa kudeta ay composite. May Philippine Constabulary, mayroong Army, may Navy, may Air Force. So hindi masasabi na hindi sila magsama-sama dahil sa brotherhood. Hindi to dapat isang tabi na posible maggrupo uli sila dahil sa ngayon, itong guardians ay hindi pa yung patay na brotherhood organization dahil patuloy pa lang sila nagre-recruit ng mga kasamahan na sumapi sa kanilang organization. Active pa yan. Malamang magkaroon ng recruitment o gapangan na sumali sa kanilang pinaglalaban upang mabigyan ng hustisya itong member ng mga Philippine Constabulary na pinutulan ng pensyon. Mayroon pa nga dyan nagsabi sa akin na isang retired PNP na pinutulan ng pensyon, kung magkakudita raw ay sasali sila. Kaya sinaway ko na ang mali, pag binigyan ng solusyon ng mali ay lalong magkakamali. Kaya ang ganitong paraan sa paglutas sa problema ay hindi ito katanggap-tanggap o hindi ito sibilisado na paraan, kaya isang tabi yan. Hindi natin masisisi ang mga tao dahil desperado na sila sa pamumuno ni Presidente Ferdinand Marcos. Kahit nga ako na hindi ako kasali sa organization na yan ng guardians, ay masakit din sa aking loob. At mayroon din ako simpatiya sa kanilang pinaglalaban. Ngunit, hindi tama ang gumamit ng dahas sa solusyon sa isang problema. Mag-iba ang pag-iisip ng bawat tao. Kaya nga may blood compact sila upang ipaglaban nila ang kanilang kabrader na biktima ng inhustisya. Yung si Lloyda Lewis na nakabisa Amerika, hindi pa yan mabigat na threat sa administration ni Presidente PBBM at itong CPP dahil pabagsak na sila. Hindi yan pabigat. Itong grupo ng guardians, maaari itong unti-unting gumagapang upang ibaba si Presidente PBBM sa pwesto. Mayroon silang samahan at mayroon tayong mga lesson learned dyan. Ilan ba yung shares na kudita sa panahon ni Presidente Coren? Ang dami. Ang 1989 ang madugo. At noon sa 1989, marami akong mga kasama na naalis talaga sa serbisyo. Dahil sumali sila sa kudita sa ngalan ng brotherhood.